Ang tunog ang unang bumungad. Hindi bala. Hindi sigaw. Kundi ang mahinang kalansing ng laman sa loob ng isang maliit na kahon na natapakan sa nagyayelong lupa. Disyembre 17, 1944. Ang hangin sa kagubatan ng Ardennes ay parang kutsilyong humihiwa sa balat. Bawat hinga ay may kasamang usok, bawat hakbang ay may tunog ng yelong nadudurog sa ilalim ng bota. Huminto si Oberfuhr Klaus Dietrich at tumingin pababa. Isang kahon. Maliit. Parihaba. Mukhang bago. Halos katawa-tawa ang itsura nito sa gitna ng kaguluhan, putik, dugo, at sirang kagamitan na nagkalat sa paligid. Was is das? Mahinang tanong niya, mas para sa sarili kaysa sa iba. Yumuko siya at dinampot ang kahon. Magaang. Hindi kagaya ng mga lata ng karne na sanay siyang buhatin. May mga letra sa labas na hindi Aleman. Malinis ang pagkakaimprenta. Halos elegante. Sa likuran niya may humagikik. Amerikanist, sabi ni Kruger, ang kanyang aide, habang sinusuri ang mga bihag na sundalong Amerikano ilang metro ang layo. Mukhang iniwan nila habang tumatakbo. Ngumisi si Dietrich. Isang ngiting matagal na niyang hindi nagagamit. Tingnan mo naman, sabi niya habang bahagyang inalog ang kahon. Kumalansing ulit ang laman. Kahit pagkain nila parang laruan. Nagtipon ang ilang opisyal sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay payat, ang mga mata ay malalim ang hukay. Ilang buwan nang kulang ang rasyon. Ilang buwan nang sanay ang sikmura sa kirot. Pretty boxes for pretty soldiers, sabi ng isa, may halong pangungutya. Tumawa sila. Hindi malakas. Hindi masaya. Isang mapait na tawa na parang nakasanayan na lang. Mula pagkabata, itinuro sa kanila na mahina ang mga Amerikano. Mayaman. Malambot. Hindi sanay magutom. Mga lalaking galing pabrika at bukirin na naglalaro lang ng digmaan. At ngayon, may ebidensya raw sila sa kanilang mga kamay. Binuksan ni Dietrich ang takip. Sa loob, maayos ang pagkakaayos ng laman. May lata ng karne. Mga biskwit. Isang tsokolate. Maliit na pakete ng sigarilyo. Kape. Chewing gum. Tahimik ang paligid. Hindi ito ang inaasahan nila. Tsokolate, bulong ni Kruger, halos hindi makapaniwala. Sa harapan ng digmaan, may pumalakpak na panga sa gutom. Hindi sinasadya. Hindi napigilan. Luho, sabi ng isang opisyal. Sayang sa espasyo. Ngunit hindi agad nagsara ang kahon. Nakatitig lang si Dietrich. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi galit. Hindi inggit. Isang uri ng pagkabagabag. Ilang araw na ba siyang walang tunay na karne? Ilang linggo nang walang kape? Ilang buwan nang ang tinapay ay parang bato? Hindi sila seryoso, sabi niya sa wakas, ngunit walang bigat ang boses niya. Hindi sila tatagal. Ngunit habang sinasabi niya iyon, may isang tanong na dahan-dahang sumisiksik sa isip niya, kahit ayaw niyang tanggapin. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Kung ganito ang pagkain nila, ano pa kaya ang kaya nilang ipadala? Isinara niya ang kahon. Hindi pa. Hindi dito. Hindi na yon. Dalhin mo, utos niya kay Kruger. Titingnan natin mamaya. Habang naglalakad sila palayo, hindi napansin ni Dietrich na mas mahigpit ang kapit niya sa kahon kaysa sa kanyang rifle. At sa gitna ng nagyelong kagubatan, sa pagitan ng gutom at paniniwala, may isang maliit na bagay na nagsimulang gumalaw. Isang bitak. Halos hindi makita. Ngunit sapat na para magsimula ang lahat. Hindi ipinanganak si Klaus Dietrich sa digmaan. Ngunit doon siya hinubog. Lumaki siya sa isang Alemanyang sanay magtipid, sanay maghintay, sanay tumanggap ng kaunti at tawagin itong sapat. Bata pa lang siya, itinuro na sa kanya ng ama ang halaga ng kontrol. Hindi ang emosyonal na kontrol, kundi ang pisikal. Kontrol sa gutom. Kontrol sa pagnanasa. Kontrol sa takot. Ang lalaking marunong magtiis, madalas sabihin ng ama niya, ay lalaking hindi madaling talunin. At naniwala si Klaus Dietrich doon ng buong buo. Noong una siyang sumali sa hukbo, hindi siya ang pinakamalakas, hindi rin ang pinakamabilis. Pero siya ang pinakamatibay. Kaya niyang magmartsa ng walang reklamo. Kaya niyang matulog sa putik.
Kaya niyang laktawan ang pagkain at tawagin itong disiplina. Sa bawat kakulangan, may nakita siyang pagsubok. Sa bawat pagsubok, may nakitang karangalan. Iyon ang mundo na kinalakihan niya. Iyon ang mundong inakala niyang tama. Ngayon, 42 taong gulang na siya. 3 taon nang walang tigil ang digmaan. At ang katawan niya ay hindi nakasinungalingan. Ang uniforme niya ay maluwag. Ang mga buto sa mukha niya ay malinaw na nakausli. Ang mga kamay niya, dati matatag, ngayon ay bahagyang nanginginig kapag sobrang lamig o sobrang gutom. Hindi niya yon pinapansin. Hindi dapat. Sa kampo, walang usapan tungkol sa gutom. Hindi dahil wala nito, kundi dahil normal na ito. Bahagi ng araw-araw. Parang paghinga. Parang pagyelo ng mga daliri sa umaga. Ang rasyon ay rasyon. Hindi ito pinag-uusapan. Hindi ito kinu-question. 300 gramo ng deletang karne. 1 piraso ng matigas na tinapay. Minsan wala pa. Kapag may swerte, may patatas. Kapag malas, wala. Maswerte pa tayo kaysa sa iba, maririnig mong sabi ng mga veterano. At totoo naman. Palaging may mas gutom sa'yo. Palaging may mas pagod. Palaging may mas naghihinalo. Iyon ang sistema. Iyon ang lohika. Si Kruger, ang kanyang aide, ay mas bata. Hindi gaanong bata, pero sapat para maalala pa ang lasa ng pagkain bago ang digmaan. May asawa siya. May anak na hindi pa niya nakikita mula nang ipanganak. At hindi tulad ni Dietrich, hindi niya kayang itago ang mga tanong sa likod ng disiplina. Habang naglalakad sila palayo sa lugar ng mga bihag, hawak ni Kruger ang kahon. Paminsan-minsan ay napapatingin siya rito, parang may kung anong buhay sa loob. Hindi ka ba nagtataka, Herr Oberfur? Tanong niya, maingat ang tono. Hindi direkta. Hindi hamon. Tanong lang. Tungkol saan? Sagot ni Dietrich, diretso ang tingin sa unahan. Kung bakit nila kayang iwanan ang ganito, bahagyang inalog ni Kruger ang kahon na parang walang halaga. You mean to si Dietrich? Dahan-dahan. Parang may timbang ang bawat segundo. Dahil mahina sila, sagot niya. Hindi nila alam ang halaga ng kakulangan. Ngumiti si Kruger, pero hindi buo. O dahil marami sila nito. Tumahimik ang paligid. Walang sumagot agad. Sa loob ng kampo, ang amoy ng sopas na halos tubig lang ay kumalat. May ilang sundalong nagkukumpol sa paligid ng kalan, hawak ang lata, hinihigop ang init kaysa sa laman. Walang nagrereklamo. Walang nagtatanong kung bakit ganito. Ito ang digmaan. Ganito talaga. Naupo si Dietrich sa isang kahoy na kahon. Mabagal ang kilos. Parang mas ramdam na niya ang bigat ng katawan niya kaysa dati. Pinagmasdan niya ang mga tauhan niya. Mga lalaking minsan ay malalakas, ngayon ay parang anino ng sarili nila. At least sanay tayo, sabi ng isang opisyal, parang binabasa ang isip niya. Hindi tulad ng mga Amerikano. 1 linggo lang na ganito, iiyak na yan. May tumawa. May umubo. May napayuko. Si Dietrich ay hindi tumawa. Naalala niya ang mga unang kampanya. Ang bilis. Ang tagumpay. Ang pagkain na nakukuha mula sa mga lugar na nasakop. Tinapay mula sa mga panaderya. Karne mula sa mga bukirin. Isang sistema na gumagana hanggat mabilis ang galaw. Ngunit ngayon wala nang mabilis. Mahaba ang linya ng supply. Madalas maputol. Madalas huli. At ang lupa wala nang maibigay. Ang gutom ay guro, minsang sinabi ng isang general. Tinuturuan nito ang sundalo na maging maparaan. Pero may hangganan ang lahat. Habang lumulubog ang araw, naramdaman ni Dietrich ang pamilyar na kirot sa sikmura. Hindi na ito masakit. Parang palaging nariyan. Isang paalala. Isang kasamang tahimik. Si Kruger ay lumapit. Herr Oberfur, sabi niya, mas mababa ang boses. Kung tikman lang natin. Para malaman. Tumingin si Dietrich sa kahon. Nasa tabi lang. Tahimik. Walang imik. Walang pangungutya. Hindi natin kailangan, sagot niya agad. Masyadong agad. Hindi para sa luho, sagot ni Kruger. Para sa kaalaman. Ano ba talaga ang kinakain ng kalaban? Ano ang nagpapalakas sa kanila? Ano ang hindi nila sinasabi sa atin?
Tahimik ang gabi. May malalayong putok ng baril. May hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puno, parang bulong. Umabot ang kamay ni Dietrich sa kahon. Huminto. Bumalik. Umabot ulit. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya tinawag ang gutom na Bertud. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa niya binubuksan ang kahon, may isang bagay na nagsimulang gumuho sa loob niya. Dahan-dahan. Tahimik. Hindi pa halata. Ngunit darating. Tahimik ang gabi nang sa wakas ay binuksan ni Klaus Dietrich ang kahon. Hindi iyon dramatiko. Walang seremonya. Walang anunsyo. Parang pag-amin na ayaw niyang marinig ng iba. Umupo lang siya sa gilid ng isang improbisadong mesa na gawa sa kahoy na kahon ng bala, hinila palapit ang maliit na parihabang lalagyan, at marahang tinanggal ang takip. Si Kruger ay nakatayo sa tapat niya. Hindi nagsasalita. Hindi nagmamadali. Parang pareho nilang alam na kapag sinimulan nila ito, may hindi na maibabalik. Kung may magyayari, sabi ni Dietrich sa wakas, mababa ang boses, dito lang ito mananatili. Tumango si Kruger. Herr Oberfer. Una niyang kinuha ang lata ng karne. Mabigat ito. Mas mabigat kaysa inaasahan. Hindi tulad ng karaniwang lata na sanay siyang buksan, na kadalasan ay may amoy pa lang ay sapat na para patayin ang gana. Binuksan niya ito. Walang masangsang na amoy. Walang mantika na agad bumubulwak. Sa halip may amoy ng karne. Totoong karne. Parang matagal na niyang hindi naaamoy ang ganitong bagay, kaya hindi agad nakilala ng isip niya. Sandaling tumigil ang kamay niya. Anong amoy? Tanong ni Kruger. Hindi ko alam, sagot ni Dietrich. Parang pagkain. Nagkatinginan sila. Walang ngiti. Walang biro. Kumuha si Dietrich ng maliit na kutsara. Isinubo ang kaunting laman. Hindi agad mumanga. Parang sinusukat ng katawan niya kung ligtas ba ito. Parang may pagdududa ang bawat galaw ng panga. Pagkatapos, mumanga siya. At tumigil ang mundo. Hindi siya nagsalita. Hindi rin gumalaw. Nakatingin lang siya sa harap, parang may biglang nagbukas na alaala na matagal nang nakalibing. Ang lasa ay hindi komplikado. Hindi rin pambihira. Pero malasa. May asin. May himaymay. May init kahit malamig. Dietrich, maingat na tawag ni Kruger. Sandali, sagot niya, halos pabulong. Umanga siya ulit. At muli. Hindi mabilis. Hindi sakim. Parang sinusubukan niyang tandaan ang pakiramdam. Ito ang pakiramdam ng hindi nagugutom. Ibinaba niya ang kutsara. Huminga ng malalim. Parang nahihiya. Kunin mo, sabi niya kay Kruger. Nag-atubili si Kruger pero sinunod. Isang subo lang. Pagkatapos ay napapikit siya. Diyos ko, bulong niya, agad na binuksan ang mata. Hindi ito dapat ganito. Hindi, sagot ni Dietrich. Hindi dapat. Sumunod ang mga biskwit. Hindi sila matigas. Hindi kailangang basain. Nanguyain, hindi sumakit ang ngipin. Parang kusang natutunaw. Walang galit ang katawan sa pagkain. Walang pagtutol. Pagkatapos, ang tsokolate. Matagal na itong tinitigan ni Kruger bago buksan. Parang relihiyosong bagay. Parang alaala ng ibang buhay. Huling beses na nakatikim ako nito, sabi niya, bago isilang ang anak ko. Isinubo niya. Saglit. Pagkatapos ay napaupo siya. Hindi siya umiyak. Pero parang gusto niya. Ang tsokolate ay hindi lang tamis. Isa itong paalala. Isang paalala na may mundo sa labas ng gutom. Na may mga lugar kung saan ang ganito ay karaniwan, hindi milagro. Tahimik ang paligid. Walang nagbiro. Walang nagtawanan. Ang dating pangungutya ay parang nahiya sa sarili at umalis. Binuksan nila ang kape. Tunay na kape. Hindi kapalit. Hindi halo. Nang matunaw ito sa mainit na tubig, walang latak. Walang pait. Amoy pa lang ay sapat na para gisingin ang isang sundalong halos wala ng lakas. Uminom si Dietrich. Dahan-dahan. Kung ito ang iniinom nila sa foxhole, sabi ni Kruger, ano pa ang meron sila? Hindi sumagot si Dietrich.
Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil wala siyang sagot. Sa paligid nila, may ilang sundalong napansin ang katahimikan. May lumapit. May tumingin. Walang nagsalita, pero malinaw ang tanong sa kanilang mga mata. Tikman nyo, sabi ni Dietrich sa wakas. Isa-isa silang lumapit. Isa-isa ring nagbago ang mga mukha. May nagtaka. May napangiti. May natahimik. Walang nagsabi ng imahina ang mga Amerikano pagkatapos noon. Habang nauubos ang laman ng kahon, may bumibigat sa dibdib ni Dietrich. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa implikasyon. Kung ganito ang simpleng rasyon, kung ganito ang kaya nilang ipadala sa gitna ng taglamig, kung ganito ang karaniwan para sa kanila. Kung pagkain lang ito, ano pa ang kaya nilang gawin? Tumingin siya sa walang lamang kahon. Parang mas malaki ito ngayon kaysa kanina. At sa unang pagkakataon, ang tanong ay hindi na tungkol sa kung paano mananalo ang Alemanya, kundi kung paano pa sila nananatili sa laban. Hindi na nawala sa isip ni Klaus Dietrich ang kahon. Kahit wala na ito sa mesa, kahit tinapon na ang laman, kahit malamig na muli ang gabi at bumalik na ang karaniwang amoy ng usok, putik, at gutom sa kampo, parang may naiwan pa rin. Hindi lasa. Hindi amoy. Isang ideya. At ang ideya, mas mahirap alisin kaysa gutom. Kinabukasan, habang nag-aayos ng ulat, napansin ni Dietrich ang sarili niyang hindi makapag-focus. Ang mga numero sa papel ay parang walang bigat. Mga unit. Mga posisyon. Mga distansya. Lahat ng bagay na dati sapat na para maintindihan ang digmaan ay biglang kulang. Lumapit si Kruger, dala ang 2 tasa ng mainit na tubig. Wala ng kape. Hindi na sila nagbanggit patungkol doon. Tulog ka ba kagabi? Tanong niya. Yumiling si Dietrich. Ikaw? Hindi rin. Tahimik sila sandali. Pagkatapos, si Kruger ang unang nagsalita. Hindi na ako makapag-isip ng iba. Ng alin? Ng kahon. Hindi sumagot si Dietrich agad. Hindi niya kailangang sabihin. Alam niya. Hindi ang pagkain ang bumabagabag sa kanya, kundi ang tanong na hindi nito sinasagot. Bakit ganito? Paano naging ganito? At bakit parang normal lang sa kanila? Sa loob ng maraming taon, ang kalaban ay malinaw. Sundalong Amerikano. Rifle. Tangke. Eroplano. Mga mukha na may helmet at baril. Mga taong maaaring talunin, umatras, o patayin. Ngunit ang kahon ay walang mukha. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Habang naglalakad sila sa gilid ng kampo, napansin ni Dietrich ang mga iniwang kagamitan ng mga Amerikano. Hindi sirang-sira. Hindi kinahoy. May mga bagay na maaari sanang ayusin, gamitin, pakinabangan. Pero iniwan. Bakit nila hindi kinuha ito? Tanong niya, higit sa sarili kaysa kay Kruger. Sumagot si Kruger ng dahan-dahan. Siguro hindi nila kailangan. Ang sagot ay parang suntok na walang lakas pero direkta sa sikmura. Hindi kailangan. Sa Aleman na hukbo, walang ganitong konsepto. Lahat ay kailangan. Lahat ay iniipon. Lahat ay inaayos. Lahat ay pinapahalagahan dahil baka wala ng kapalit. Pero paano kung may kapalit? Paano kung ang kapalit ay hindi isa, kundi libo? Hindi libo, kundi milyon? Sa unang pagkakataon, naisip ni Dietrich ang digmaan hindi bilang serye ng labanan, kundi bilang daloy. Isang ilog ng mga bagay. Pagkain. Bala. Damit. Gasolina. At ang tanong, saan nanggagaling ang ilog? Sa kanilang panig, ang ilog ay payat. Madalas matuyo. Madalas putulin. Sa kabila hindi niya alam. Ngunit ang kahon ay pahiwatig. Naisip mo ba, tanong ni Kruger habang naglalakad sila, kung ilan ang ginagawa nila? Ilan ang alin? Ang mga kahon. Huminto si Dietrich. Tumingin siya sa malayo, sa linya ng mga puno na natatakpan ng nyebe. Hindi, sagot niya. Hindi ko nais isipin. Ngunit iniisip na niya. Isang kahon para sa isang sundalo. Isang sundalo sa bawat foxhole. Isang foxhole sa bawat unit. Isang unit sa bawat front. At hindi lang isang front. Marami. Iba't ibang kontinente. Iba't ibang klima. Hindi ito swerte. Hindi ito tsamba. Hindi ito luho.
Ito ay sistema. Sa araw na yon, may dumating na ulat tungkol sa isa pang unit na umatras dahil sa kakulangan ng supply. Walang bala. Walang pagkain. Walang gasolina. Mga salitang paulit-ulit na niyang nababasa sa loob ng mga buwan. Ngunit ngayon, may bagong linya ang isip niya. Sa kabila ng linya, iniisip niya ang mga Amerikano na kumakain ng tsokolate habang nagbabantay. Umiinom ng tunay na kape sa gitna ng putukan. Hindi dahil espesyal sila, kundi dahil iyon ang pamantayan. Kung pagkain lang ito, sabi niya kay Kruger ng gabing iyon, at ganito na ang kaya nila. Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Ang kalaban ay hindi na ang sundalong nasa harap niya. Hindi na ang rifle na nakatutok. Ang kalaban ay ang pabrika na hindi niya makita. Ang bukirin na hindi niya marating. Ang tren na hindi niya maputol. Ang barkong patuloy na dumarating. Isang sistemang hindi napapagod. Hindi nagugutom. Hindi natitinag ng taglamig. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Klaus Dietrich ang isang takot na hindi niya nakilala noon. Hindi takot sa kamatayan. Kundi takot sa kawalan ng laban. Kung kaya nilang pakainin ang hukbo nila ng ganito, ano pa kaya ang dala nila? At ang tanong na yon, mas mabigat kaysa alinmang bala, ay nanatiling bukas. Hindi na muling naging simpleng pagkain ang kahon. Sa mga sumunod na araw, kahit wala na ang laman nito, parang multo pa rin itong naroon. Sa isip ni Klaus Dietrich. Sa mga tanong ni Kruger. Sa paraan ng pagtingin nila sa bawat bagay na galing sa kabilang panig. Nagsimula ito sa maliliit na detalye. Mga bagay na dati hindi pinapansin. Isang umaga, may nagdala kay Dietrich ng isa pang natagpuang rasyon. Hindi buo. Kalahati lang. Iniwan sa gilid ng isang foxhole na mabilis na nilisan ng mga Amerikano. Hindi nila inubos, sabi ng sundalong nagdala nito. May halong pagtataka ang boses. May natira pa. Kinuha ni Dietrich ang pakete. Binuksan. Totoo nga. May biskwit na hindi kinain. Isang chocolate na buo pa. Hindi dahil nasira. Hindi dahil panis. Iniwan lang. Hindi niya agad napansin ang petsa sa gilid ng kahon. Si Kruger ang unang tumuro. Production, sabi niya. 2 buwan lang ang nakalipas. Tumigil si Dietrich. Sigurado ka? Tumango si Kruger. Malinis ang imprenta. Walang burado. Ibig sabihin sariwa. Sariwa. Ang salitang iyon ay hindi dapat umiiral sa harapan ng digmaan. Sa Aleman na hukbo, walang sariwa. Lahat ay luma, paulit-ulit, iniinatan, inuubos hanggang huli. Walang iniiwan. Walang sinasayang. Ngunit dito, may iniwang tsokolate. Hindi iyon kayabangan. Hindi rin kapabayaan. Iyon ay katiyakan. Sa sumunod na mga oras, nagsimula silang mangolekta. Hindi opisyal. Walang utos. Pero bawat sundalong Aleman na may makita mula sa Amerikano ay dinadala ito kay Dietrich. Mga lata. Mga pakete. Mga kahon. Parang kusa silang nagiging tagasuri ng isang bagay na hindi nila lubos maintindihan. Inilatag nila ang lahat sa isang mesa. Hindi para kainin. Para tingnan. Pare-pareho, sabi ni Kruger habang pinaghahambing ang mga pakete. Parehong laki. Parehong timbang. Parehong ayos. Standard, sagot ni Dietrich. Walang variation. At doon nagsimulang magbago ang tono. Hindi na ito usapan ng gutom. Hindi na rin usapan ng sarap. Isa na itong usapan ng disenyo. Kung pare-pareho, sabi ni Kruger, ibig sabihin planado. Kung planado, dagdag ni Dietrich, ibig sabihin sinusukat. Kung sinusukat, patuloy ni Kruger, mas mabagal ngayon, ibig sabihin alam nila eksakto kung ano ang kailangan ng bawat sundalo. Nagkatinginan sila. Ang ganitong antas ng detalye ay hindi aksidente. Hindi ito gawa ng isang general sa harap. Ito ay gawa ng mga taong hindi kailanman makakarinig ng putok ng baril. Mga inhinyero. Mga siyentipiko. Mga planner. Isang buong mundo sa likod ng kahon. Napansin ni Dietrich ang kalidad ng papel. Hindi madaling mapunit. Hindi rin masyadong makapal. Sapat lang. Parang pinag-isipan kahit ang basura. Hindi ito para sa isang digmaan, sabi niya bigla.
Ito ay para sa maraming digmaan. Hindi sumagot si Kruger. Ngunit hindi rin siya tumutol. Sa bawat bagong rasyon na dumarating, mas dumarami ang tanong. Bakit may sigarilyo sa loob? Hindi para sa nutrisyon. Bakit may chewing gum? Hindi kailangan para mabuhay. Bakit may chocolate kung maaari namang asukal na lang? Morale, sabi ni Kruger isang gabi. Hindi lang nila pinapakain ang katawan. Pinapakain nila ang isip, dagdag ni Dietrich. At doon, may isang bagay na tuluyang nabasag. Sa loob ng maraming taon, itinuro sa kanila na ang kahirapan ang humuhubog sa malakas na sundalo. Na ang kakulangan ay nagpapatalas ng isip. Na ang luho ay nagpapahina. Ngunit paano kung mali iyon? Paano kung ang sundalong hindi iniisip ang gutom ay mas malinaw mag-isip? Mas matatag? Mas handang lumaban ng mas matagal? Paano kung ang ideolohiya nila ay nabuo hindi dahil ito ang pinakamahusay, kundi dahil ito lang ang kaya nila? Isang gabi, habang sinusulat ni Dietrich ang kanyang ulat, huminto ang kamay niya. Hindi dahil sa lamig. Dahil sa pagdududa. Hindi na siya sumusulat tungkol sa posisyon ng kaaway. Nagsusulat siya tungkol sa mga kahon. Sa dami. Sa pagkakapareho. Sa pagiging bago. Ito ba ay mahalagang impormasyon? O paranoia lang? Kung mali tayo, tanong ni Kruger, tahimik habang nakatayo sa likod niya, kailan pa tayo mali? Hindi sumagot si Dietrich. Sa labas, may dumaan na truck na Aleman. Mabagal. Maingay. Halos walang laman. Sa isip niya, may isa pang truck na gumuguhit ng imahinasyon. Tahimik. Puno. Paparating mula sa malayo. At doon niya unang naisip, hindi bilang takot kundi bilang lohika, na baka ang digmaan ay hindi na tungkol sa kung sino ang mas matapang. Baka matagal na itong napagpasyahan ng mga bagay na hindi nila nakikita. At kapag ang isang digmaan ay napagpasyahan na, ang tanong na lang ay kung kailan nila ito aaminin. Hindi biglaan ang paghina ng katawan. Dumarating ito ng dahan-dahan, parang aninong gumagapang tuwing hapon. Sa una, konting pagod lang. Mabagal na lakad. Mas mahabang pahinga. Hanggang isang araw, mapapansin mo na lang na ang mga lalaking dati kayang tumakbo ng may buong kagamitan ay ngayon ay hinihingal na sa simpleng pag-angat ng kahon. Ito ang nakita ni Klaus Dietrich sa sarili niyang hukbo. Hindi niya kailangang magbilang. Kita ito sa mga mata. Sa paraan ng pagtayo ng mga sundalo habang nakapila. Sa kung paanong mas madalas silang umuupo kaysa tumayo. Sa kung paanong ang mga biro ay naging tahimik at ang katahimikan ay naging mabigat. Isang umaga, may sundalong nadapa habang nagmamartsa. Walang bala. Walang putok. Nadapa lang. Tinulungan siyang bumangon ng dalawa pa, pero pareho ring nanginginig ang tuhod. Pagod lang, may nagsabi. Ngunit alam ni Dietrich na hindi iyon totoo. Hindi lang pagod. Gutom. Sa kabilang panig ng linya, ibang tanawin ang dumarating sa mga ulat at sa mga bihag. Mga Amerikanong sundalo na mukhang buo ang katawan kahit galing sa ilang araw na labanan. May sugat. May pagod. Pero hindi tuyot. Hindi lupaypay. Isang bihag ang tinanong ni Kruger minsan habang pinapainom ito ng mainit na tubig. Kumain ka ba ngayon? Tanong niya sa sirang Aleman. Tumango ang Amerikano. Kaninang umaga. At kagabi. Nagkatinginan sina Dietrich at Kruger. Walang kailangang sabihin. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw ang kaibahan. Ang mga Aleman ay lumalaban pa rin. Ngunit may presyo. Mas mabagal ang galaw. Mas mahirap ang desisyon. Mas maiksi ang pasensya. Ang mga Amerikano, ayon sa mga ulat, ay patuloy ang ritmo. Parang may reserba. Parang hindi nauubos. Paano nila nagagawa? May sundalong nagtanong isang gabi. Hindi kay Dietrich, kundi sa kawalan. Walang sumagot. Ngunit alam na nila ang sagot. Hindi ito tungkol sa tapang. Hindi ito tungkol sa disiplina. Ito ay tungkol sa lakas na galing sa loob, sa enerhiyang pinapalitan araw-araw, hindi inuubos. Nararamdaman ni Dietrich ang epekto nito sa moral. Ang kaalaman na ang kalaban ay hindi humihina tulad nila ay mas mabigat kaysa anumang pagkatalo. Isa itong mabagal na lason. Hindi ka nito papatayin agad, pero sisirain nito ang loob mo. Kung alam na natin ito, sabi ni Kruger isang gabi,
habang pinagmamasdan ang mga sundalong natutulog ng maaga dahil sa pagod, huli na ba? Hindi agad sumagot si Dietrich. Tumingin siya sa dilim. Sa malamig na hangin. Sa kampong tahimik pero puno ng bigat. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. Pero alam ko na hindi na natin ito mababawi. Kung huli na ang pag-unawa, ano pa ang natitira? Ang tanong ay nanatiling nakabitin, tulad ng hamog sa hangin, habang ang dalawang hukbo ay patuloy na naglalakad sa magkaibang direksyon ng parehong digmaan. Tahimik ang silid. Isang lampara lang ang nakasindi, sapat para makita ang papel, sapat para hindi makita ang mga aninong gumagalaw sa likod ng mga mata ni Klaus Dietrich. Umupo siya ng tuwid pero ramdam niya ang bigat ng katawan. Hindi ito pagod ng isang araw. Ito ay pagod ng mga buwan. Pagod ng unti-unting pag-unawa sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Sa harap niya, isang blangkong pahina. Hindi ito ang unang ulat na isusulat niya. Nagsulat na siya ng daan-daan. Mga posisyon. Mga pag-atras. Mga rekomendasyon. Mga paliwanag kung bakit hindi natupad ang isang utos. Sanay siya sa ganitong gawain. Ngunit ito ang unang pagkakataon na hindi niya alam kung saan magsisimula. Si Kruger ay tahimik na pumasok, may dalang tasa ng mainit na tubig. Inilapag niya ito sa gilid ng mesa nang hindi nagsasalita. Hindi ka pa nagsisimula, sabi niya matapos ang ilang sandali. Tumango si Dietrich. Kapag sinimulan ko ito, sagot niya, wala nang babalikan. Hindi na nagtanong si Kruger. Naupo lang siya sa isang sulok, parang saksi sa isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Kinuha ni Dietrich ang panulat. Tumigil. Huminga. Pagkatapos nagsulat. Hindi niya sinimulan sa mga sundalo. Hindi sa mga labanan. Hindi sa mga pagkatalo. Sinimulan niya sa pagkain. Hindi bilang reklamo. Hindi bilang hinaing. Kundi bilang obserbasyon. Isinulat niya ang pagkakapareho ng mga rasyon. Ang dami. Ang kalidad. Ang katotohanan kaya ng kalaban na pakainin ang mga tauhan nila ng mas maayos kaysa sa kaya nilang pakainin ang sarili nilang opisyal. Habang sumusulat, unti-unting naglaho ang pag-aalinlangan. Hindi dahil naging madali, kundi dahil malinaw na. Ang mga salita ay hindi emosyonal. Malamig. Eksakto. Parang ulat ng makina. Ngunit sa pagitan ng mga linya, naroon ang bigat ng pagkilala. Isinulat niya na ang lakas ng kalaban ay hindi lamang nasa armas o sa bilang. Nasa sistema. Sa kakayahang magpadala ng pagkain, bala, at kagamitan ng tuloy-tuloy, kahit sa gitna ng taglamig, kahit sa dulo ng mundo. Hindi ito problema ng disiplina, isinulat niya. Ito ay problema ng kapasidad. Huminto siya sandali. Tumingin kay Kruger. Tama ba ito? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Kruger. Pagkatapos ay tumango. Ito ang nakita natin. Bumalik si Dietrich sa papel. Isinulat niya na ang ideolohiya ng kakulangan, na matagal nilang ipinagmamalaki, ay maaaring hindi lakas kundi limitasyon. Na ang paniniwalang ang gutom ay nagpapalakas ay maaaring maling akala na ipinanganak mula sa kawalan ng pagpipilian. Isinulat niya na ang digmaan ay hindi na lamang laban ng mga hukbo, kundi laban ng mga ekonomiya. Ng mga pabrika. Ng mga bukirin. Ng mga tren at barko na hindi humihinto. Habang humahaba ang ulat, mas lalong nagiging malinaw ang konklusyon. Hindi niya ito isinulat bilang hula. Isinulat niya ito bilang lohika. Kung ang isang panig ay patuloy na humihina, at ang isa ay hindi, ang resulta ay hindi tanong ng tapang. Tanong ito ng oras. Sa huling bahagi ng ulat, huminto siya ulit. Mas matagal ngayon. Ang mga salitang susunod ay hindi teknikal. Hindi rin taktikal. Ito ang pinakamabigat. Ang kalaban, isinulat niya, ay may kakayahang suportahan ang kanilang hukbo sa antas na hindi natin kayang tapatan. Kahit sa pinakamahusay na organisasyon, hindi natin mababawi ang agwat na ito. Nabasa niya ulit ang pangungusap. Hindi niya binago. Nang matapos siya, tahimik ang silid. Ang lampara ay patuloy na naglalabas ng mahinang liwanag. Ang papel ay puno ng tinta, pero parang may kulang pa rin. Babaguhin ba nila ang anuman? Tanong ni Kruger, halos pabulong. Yumiling si Dietrich. Hindi ko alam. Kung gayon, bakit mo isinulat? Tumingin si Dietrich sa ulat. Pagkatapos sa kawalan.
Dahil ito ang totoo. Iyon lang. Isinara niya ang folder. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Hindi ginhawa. Hindi rin takot. Isang uri ng pagtanggap. Ang pakiramdam na ang isang bagay ay matagal nang napagpasyahan at sila ay nakikiayon na lang sa daloy nito. Sa labas, patuloy ang digmaan. May putok. May sigaw. May galaw. Ngunit para kay Klaus Dietrich, ang pinakamahalagang laban ay natapos na sa mesa na iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw, sa isang ulat na alam niyang ayaw basahin ng sinuman. At ang pakiramdam ng inevitabilidad ay bumalot sa kanya, tahimik, mabigat, at hindi na maitatanggi. May isang kahon na naiwan sa lupa. Wala na itong laman. Lukot ang gilid. May bahid ng putik at niebe. Kung dadaanan mo lang, iisipin mong basura. Isang bagay na itinapon, tapos na ang silbi, wala nang saysay. Ngunit para kay Klaus Dietrich, ang kahong iyon ang naging pinakamalinaw na larawan ng digmaan. Nakita niya ito habang naglalakad sila palayo sa kampo, ilang linggo matapos niyang isumite ang ulat. Pareho pa rin ang kagubatan. Pareho ang lamig. Pareho ang amoy ng lupa at usok. Pero siya ay hindi na pareho. Huminto siya. Tumingin pababa. Isang bakanteng kahon ng rasyon. Amerikano. Walang nagbabantay. Walang gustong kunin. Walang sinumang nag-alala na baka mapakinabangan pa. Iniwan lang, parang papel na ginamit at tapos na. Isang kahon lang, sabi ni Kruger, na napansin ang paghinto niya. Wala nang laman. Tumango si Dietrich. Alam ko. Ngunit alam din niya na hindi iyon totoo. Ang kahong iyon ay hindi na pagkain. Hindi na rin supply. Isa na itong ideya. Isang ideyang hindi niya matakasan. Noong una, inakala niyang ang digmaan ay serye ng desisyon. Maliit at malalaki. Kung kailan usad. Kung kailan atras. Kung saan ipupwesto ang mga tao. Kung paano lalaban. Ngunit ngayon, nakikita niya ang mas malawak na larawan. Ang digmaan ay nagsisimula bago pa man magtagpo ang mga hukbo. Nagsisimula ito sa mga pabrika. Sa mga bukirin. Sa mga riles ng tren. Sa mga daungan. Sa mga taong hindi kailanman hahawak ng baril, pero magpapasya kung sino ang may lakas para magpatuloy at sino ang dahan-dahang mauubos. Ang kahon ay produkto ng ganoong mundo. Isang mundong kayang gumawa ng milyon-milyong bagay na pare-pareho ang kalidad. Isang mundong kayang magpadala ng pagkain sa tamang lugar, sa tamang oras, nang hindi nagkakandahirap. Isang mundong hindi umaasa sa pagkuha mula sa nasakop, kundi sa sariling kakayahang lumikha. Habang naglalakad sila, may nadaanan silang grupo ng mga sundalong Aleman na nagpapahinga. Tahimik. Mahina ang kilos. May ilan na nakahiga na parang wala ng lakas umupo. Sa isip ni Dietrich may isa pang larawan. Mga Amerikanong sundalo na kumakain, nagbibiro, umiinom ng kape kahit nasa harapan. Hindi dahil mas matapang sila. Kundi dahil mas handa sila. Hindi ito isang kahihiyan. Ito ay isang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi nasasaktan. Tahimik lang itong naroon. Naisip ni Dietrich ang lahat ng taon na ipinagmamalaki nila ang pagtitiis. Ang kakayahang mabuhay sa kaunti. Ang ideya na ang kakulangan ay lakas. Ngayon, naiintindihan niya kung saan nagmula ang ideyang iyon. Hindi ito pilosopiya. Isa itong pag-angkop. Kapag wala kang sapat, tinatawag mong bertud ang pagtitiis. Kapag wala kang kakayahang magpakain ng sagana, sinasabi mong ang gutom ay humuhubog ng karakter. Ngunit paano kung may kakayahan ka? Paano kung ang kasaganaan ay hindi nagpapahina, kundi nagpapalakas? Ang kahon ay sagot sa tanong na yon. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang kaalaman. Hindi opisyal. Hindi sa mga pahayag. Kundi sa mga bulungan. Sa mga tinginan. Sa mga tanong na hindi na kailangang bigkasin. Mas maayos silang kumakain. Mas bupa sila kaysa sa atin. Hindi sila naubos. Ang mga salitang iyon ay mas mabigat kaysa propaganda. Dahil galing sila sa karanasan. At kapag ang isang sundalo ay nawalan ng paniniwala na ang sakripisyo niya ay may patutunguhan, doon nagsisimulang gumuho ang lahat. Hindi agad. Hindi sabay-sabay. Dahan-dahan. Parang katawan na kulang sa pagkain. Isang hakbang ngayon.
Isang desisyon bukas. Isang pag-atras kinabukasan. Ang digmaan ay patuloy pa rin. May mga labanan pa. May mga putok. May mga huling pagtatangka. Ngunit sa loob ni Dietrich, malinaw na ang wakas ay hindi na tanong ng kung, kundi kailan. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Kruger malapit sa apoy, muling bumalik ang usapan. Sa tingin mo, tanong ni Kruger, ito lang ba? Ang alin? Ang pagkakataong ito, sabi niya. Nanatalo ang isang hukbo hindi dahil sa labanan, kundi dahil sa supply. Napangiti si Dietrich, isang iting walang saya. Hindi, sagot niya. Ito lang ang pagkakataong nakita natin ng malinaw. At doon, parang mas lumawak pa ang kwento. Kung ito ay nangyari ngayon, tiyak na nangyari na rin ito noon. At tiyak na mangyayari ulit. Sa mga digmaan na hindi napapansin. Sa mga krisis. Sa mga pagbagsak ng mga imperyo na inakala ng lahat ay hindi matitinad. Hindi palaging espada ang pumapatay sa isang kaharian. Minsan, ito ay gutom. Minsan, ito ay pag-aantala. Minsan, ito ay kakulangan sa mga bagay na inakalang maliit at walang halaga. Isang kahon. Isang truck. Isang tren na hindi dumating. Sa huling mga araw bago ang wakas, muling nakita ni Dietrich ang isang bakanteng kahon, katulad ng una. Hindi niya ito dinampot. Hindi niya ito inalog. Hindi niya ito binuksan. Hindi na niya kailangan. Alam na niya ang laman nito kahit wala na. At habang patuloy ang pag-atras, habang patuloy ang pagbagsak ng isang mundong matagal niyang pinaniwalaan, may isang malinaw na aral na nanatili. Ang mga digmaan ng modernong mundo ay hindi lamang ipinaglalaban ng mga sundalo. Ipinaglalaban sila ng mga sistema. At ang sistemang kayang magbigay ng kasaganaan, kahit sa gitna ng kaguluhan, ay may kalamangan na hindi kayang tumbasan ng tapang lamang. Kung ang kwentong ito ay nagsimula sa isang kahon, hindi ito nagtatapos dito. Dahil ang kasaysayan ay puno ng mga sandaling tulad nito. Maliit sa unang tingin. Tahimik. Halos hindi pinapansin. Ngunit sapat para baguhin ang direksyon ng lahat. Kung nais mong makita kung paano muling nagpasya ang mga detalye ng kapalaran ng mga hukbo, ng mga bansa, at ng buong mundo, manatili ka. Ito ay isa lamang sa maraming kwento kung saan ang tunay na laban ay nangyari sa likod ng mga linya. At ang susunod ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.